Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika kaliwat kanang pinasok ang mga katubigang pilit inaangkilang China mula sa Taiwan Strait, South China Sea at maging sa West Philippine Sea sa pagbabalik ng USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group mula sa 8 buwang misyon sa gitnang silangan. Nakitang naglayag ito sa South China Sea sa West Philippine Sea at lumapit sa Palawan. Kaya naman pala medyo kumakalma ngayon ang mga barko ng China. Sa Taiwan Strait, 5 barko naman ang pumasok mula sa Amerika, Netherlands, Canada, Australia at Germany. Kita sa videong inilabas ng China Central Television na nakatingin lang ang mga barko ng People's Liberation Army Navy. Bakit hindi sila hinarang ng China? Siyempre, kapag malakas naman sa tiklop ang mga Chekwa. Barko ng Philippine Coast Guard na ipinalit sa BRP Teresa Magbanwa nasa eskodasyon na ayon sa Philippine Coast Guard at may kasama pa itong barko mula sa Philippine Navy. Our objective always is to keep our approach as peaceful and rules-based as much as possible. And so far, I think we are succeeding. Pero inaras mo tayo, sir? Anong papunta mo? Kasi nandun na yung PCG. Wala namang report. Wala namang sumalubong, sir? Wala namang report na may mga adverse. News mga kabayan, China nagulantang sa pagbabalik ng USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group sa Indo-Pacific region matapos ang 8 buwang misyon nito sa Middle East. Nakita ng mga observer mga kabayan na ang USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group ay muling pumasok sa South China Sea at sa West Philippine Sea. Ito ang isa sa mga hakbang ng Amerika na napakahalaga para sa Pilipinas dahil muling bumalik ang mga puwersa ng kano sa lugar kung saan naghahari-harian ang mga Chekwa. Nakita na ang USS Theodore Roosevelt Aircraft Carrier sakay ang mga eroplanong mandirigma nito na lumapit sa Palawan at pumasok ito sa Malabak Strait. Basta nandyan ang puwersa ng USA hanggang tingin na lang ang China Coast Guard at PLA. Ang tanong, bakit hindi sila hinarang ng China? Siyempre, alams na, basta Amerika, tiklop ang mga Chekwa. Halimbawa na lamang na puro hangin at laway lang itong China nang surpresang pumasok sa Taiwan Strait noong 17 ng Setyembre. Ang mga barkong pandigma ng Amerika, Netherlands, Canada, Australia at Germany. Ang tanong, ano ang ginawa ng China? Ayun, tinitigan lang ang mga barko ng magkaalyado. Tahimik ang China. Marami kasi sa ating mga kabayan ang hindi nakakaalam sa balitang ito sapagkat surpresang naglayag ang 5 bansa sa itinuturing ng China na napakakritikal na daluyan ng mga barko. Hindi hinarang at hindi hinaras ng People's Liberation Army Navy ang mga barko ng Amerika, Netherlands, Canada, Australia at Germany. Ito ay kanilang pinagmamasdan lamang habang naglalayag sa Taiwan Strait patungong South China Sea. Isang halimbawa na kapag malakas na bansa ang makakaharap ng China, umiiwas sila. Sa ibang balita naman, kumpirmado mga kabayan na nagpadala ang Pilipinas ng barko sa eskodasyon bilang kapalit ng BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701 at kasalukuyan na itong nasa lugar. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na walang nararanasan na anumang maharas na mga hakbang ang mga barko ng Pilipinas. Hindi lamang barko ng Philippine Coast Guard ang ipinadala sa Escoda, maging ang barko ng Philippine Navy. Ayon sa Philippine Coast Guard Commander, may namataan silang mga barko ng China na nasa loob ng Escoda pero hindi naman nakaranas ng anumang maagresibong hakbang ang barko ng Philippine Coast Guard. Pero yung Chinese presence dun sa area, kumusta sir yung monitoring so far? They're still there, no? Just like the others also. Sir, kahapon yung National Maritime Council, pinuport nila na may dumating na barko doon sa Escoda Shore. Kamusta yun, sir, along the way? May panibagong harassment ba? Pwede kaya, sir? May sumalubong ba o ano? Which PR or PCG vessel ito kaya, sir? Kung pakalanan natin. Perhaps may ma-picture outcome din, sir, ng audience natin. Our objective always is to keep our approach as peaceful and rules-based as much as possible. And so far, I think we are succeeding. Pero inaras mo tayo, sir? Anong papunta mo, sir? Kasi nandun na yung PCG. Wala namang report. Wala namang sumalubong, sir? Wala namang report na may mga adverse.
situation. Kinumpirma din ng National Maritime Council spokesperson na si Alexander Lopez na may bagong barko ang Pilipinas na nagpapatrolya sa West Philippine Sea bilang kapalit ng BRP Teresa Magbanwa. Sa isang news forum noong Sabado, ika-21 ng Setyembre, sinabi ni Lopez na hindi muna magbibigay ng detalye kung anumang pangalan ng barko at saan ito naglalaya bilang bahagi ng kanilang estratehiya laban sa China. Anya, mas mahirapang dumiskarte at gumawa ng hakbang ang China kung hindi nila alam ang pangalan at kinaroroonan ng barko ng Pilipinas. Nanindigan si Lopez na nananatiling pagmamay-ari ng Pilipinas ang naturang karagatan at kailanman ay hindi isusuko sa banyagang bansa. Ang klaro natin, ang posisyon natin ay meron na tayong naglayag na asset ng ating gobyerno para may kapalit o magko-cover ng Sabina Shoal. Actually, lang Sabina Shoal, sinisak na natin ibang lugar sa West Philippines. At hindi tayo nakatanggap ng anumang pangharas. So far, wala. Maganda pa naman yung wala pa naman na report na hinaras tayo. Salamat po. Meron tayong patrol operations doon sa area at yan ang tinitiyak natin sa mga kababayan natin. At hindi po magpapabaya ang Coast Guard sa pagpapatrol doon sa area. Sa katunayan mga kabayan, nasa 21 mga barko ng China ang namataan sa loob, malapit at sa di kalayuan ng Escuadra Shoal. Ayon sa open source, ayon sa automatic identification system, nakita nito ng dalawang China Coast Guard ay ang lapit na sa Palawan. Nilinaw naman ni Ray Powell na hindi nito nakita sa Escuadra ang mga barko ng Pilipinas. Posibleng ang mga ito ay nakapatay ang AIS o automatic identification system ng mga barko ng Pilipinas upang maiwasang pamonitor ng mga barko ng China. Sir, lagi pinagdududahan yung PCM na may connection sa pool. For the record lang, sir. No, there was no. You mean the deal? There was no Yes. deal. They discussed the issues, and but there was no deal on. No. Because no deal. the pullout happened days after. The Well, PCM. two incidents that happened. But we did discuss. They discussed all these issues of concern, but there was no deal on any kind of a deal. Sir, China will feel that we're ganging up on them if we do the 20-country summit. Why are you ganging up when it's only aimed at peace and security, maritime security? How many countries do you expect to participate? I don't know. I'm not organizing the meeting. But you will be there. I think if I'm invited, I will go. Well, they discussed the situation in the South China Sea, and we reiterated our position. How about on Sabina? What was the discussion like on Sabina? Well, we discussed the situation and our position on it. So deadlock, sir. Reiterating both countries reiterating positions. Well, generally, yes. Okay, but we did not enter into any deal.